Testing 1, 2, 3. Time check. 4:15. Ano oras ba ako umalis kahapon? Ako mga 5 ako umalis kahapon. Bakit hindi ito naka-on? Yan. Parang may sipon ako Naka-jacket ako ngayon. Yung jacket na gamit ko, galing UK. Hindi. USA. Dala ng ate ko sa States. Dami natutuwa rito eh. Kaya lang kinain ng amag ng anay. Malaman na ito. Tubig. Meron yata nag-chat. Silipin natin. 82% back to puhunan tayo. Kasi bagong charge. Apak. Ang apak dal. Ang laro yan, Chinese garter. Okay. Wala ng ulan. Pero madulas ang sahig. Lalay tayo. I'm a ninja. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul and I just can't see. Time check. Hindi nga. Tingnan naman natin sino nag-text, nag-chat.
Patigas. Makakapal na tong jacket na to. Ay, hindi pala ako nakapag-play ng tugtog. Ito yung tugtog. Parang hindi boring. Tug. Yan. Okay, let's go. Time check. 4:20. 4:20. Orami ng boots ko. Yung mga nagmamatulin tapos pipinahan ka, delicate yun eh. Kasi paano kung pumihit yung pininahan mo? Kung napapanood nyo sa YouTube, huwag nyo lahat gagayahin. At least ako, hindi, ginaya ko pala yun. Pero yung mga lumong palabas kami, wala pang YouTube nun. Halimbawa, Three Stooges, Charlie Chaplin, ganyan. At a very young age, yun ang mga napapanood namin. Isipin mo, Three Stooges, magpupukpukan sila ng martilyo, magsasaksakan espada, mga ganyan. Ihuhulog sa hagdan, ganyan, bubuhusan ng pintura, mga practical joke. Meron pa nga mas mga ganong era, mga black and white pa eh. Isang drum ng Tamtax, palalakarin yung kontrabida. Pero totoo yung Tamtax Nakikita mo, tinatanggal-tanggal niya sa talampakan. In fact, meron pang old clip ng video na black and white na sabi doon, itong stunt na to sa building is real life, hindi siya studio. Pag nahulog siya, magpa-plummet siya to the ground, dead. Ganun. And ito pala, yung movie ni Roger Moore, yung James Bond, anong title nun? Yung movie siya, yung pinakain yung umapak siya sa buaya, anong title? Die something basta James Bond. Yung niya, yung eksena na 1, 2, 3, 4, 4 na buaya, hindi, 5. 1, 2, 3, 4. Apat na buaya na nakapila, inapakan niya doon sa swamp. Hindi siya, syempre, merong double. Pero yung double niya, naka 5 take. Tapos, literal na buaya, yung dalawa doon, muntika na yung paa niya. Tapos pagkatapos ng 5 take na yon, naka 913 stitches siya sa mga sugat niya sa buaya. Razor sharp ang ipin ng buaya That's the phrase, oy, kukunin ka raw mag-artista. Hindi nga, talaga. Anong role? Papakain ka raw sa buaya. Wah! Ganun joke dati. Yun ang that's the phrase, ganun, Doon pwede mo ma-derive. Kasi may mga ganun lumang joke dati. So, totoo yung buhaya, totoo yung tao, na totoong maapak sa buhaya yung tao. Isipin mo yan.
Now, going back to my point na hindi lahat ng napapanood nyo kailangan gayahin. Kami bilang at a very young age, we somehow understood na ridiculous yung ganun. Pero although ako at one point napanood ko si Charlie Chaplin, nilagyan niya ng langis yung tenga niya sa kanan, tinataktak niya sa kaliwa. Langis ba yung tubig? Oh, langis nga yun. Tapos nakita ko ng nanay ko, ginagawa ko sa tabo. Buti nga tubig lang eh. Pucha, ang gulat, ang galit ng mama ko. Uy, ginagawa mo sa tenga mo. Sabi ko, inisip-isip ko, titinan ko kung gagaya sa TV na pag pinasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Mga ganun stupidity lang naman ng ano. Init pala. Tayo pwede matulin, boy. Ano lang tayo, chill ride lang tayo, takbong pogi lang tayo. Yung tenga ko nakatupi sa loob ng balaklava. Masasakit na ito mamaya pag tinanggal. Tumaya na naman ako ng loto kanina. Bumili ako tawag nito. Iyon. May nagbabantay na dun sa gilid oh. Nabantay siguro niya motor na ano. Iyon. Ikaw na ba? Tayo. May motor dun eh. Tayo. Mas nauuna pa yung nandito kaysa dun eh. Pansin ko lang. Papag na yung ano. Uy, may tumatawag. Shucks. Hello. 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 Masinag ako pakaliwa. Hello. Masinag ako pakaliwa. Ha? Marinig day. Ano to? Wrong number ba to? Wrong dial ba to? Tumatawag si teacher sa kabilang cellphone. Buti na lang naka-bluetooth din. Hello. O ba't naka-video call ka? Hello. Oy, nagdadrive ako. Huwag mo ako video call. Oy. Masinag. Ayun o, tuyo na. Yan naman yung muta ako. Anong kamatayang muta. Woohoo!
Masyadong madikit yung kotse na yun, sa likod ko, O, diba? Buti na lang, tumitingin tayo sa side mirror. Ganon, hahalik ka na sa puwet ko eh. Okay, okay, okay na, okay na. Okay na, okay na. Uy, grabe yun protrusion na yun Putulin ako, nagiging stiff. Dapat pag pumutulin ka, medyo ano ka na, flexible. Basa uli, basa uli. Sarap dun, tuyo Alam niyo ba yung mga nag-grappling, yung tenga mo mukhang chicharon, yung mga nag-MMA, yun, mukhang chicharon yung tenga. Lalo na yung mga nag-jiu-jitsu. Ganyan tawag na ito. So parang naging indicator sa kanila na puchek, ingat ka dyan, yung tenga niya parang chicharon dahil pa na yung grappling yan. Kasi yung pag nag-grappling ka sa ground, sa mat, yung tenga mo nakakaskas. So sabihin, lagi nakakaskas yung tenga mo, bata ka sa mat, sa grappling, ganon. Kaya pag yung sabi nila, yung mga iba, pag nakakita ka ng ganyan yung tenga, naku, wag mong iwa one on one yan, baka pisilin na ang leg mo dyan, tulog ka. Yan, sakaling ganyan, tulog ka. O balian ka ng pilipitin yung kamay mo, orthopedic ka, tipong ganun. Ngayon, itong isang grappler, nasiko yung tenga niya, siko solid. Ganon yung tenga niya, bilugin, parang chicharon. Puta, umangat, shit. Halos 40% humiwalay yung tenga niya, tinamaan na puruhan. Sabi, malutong na kasi yung tenga niya. Malutong naman talaga tenga natin. Umangat. So tatahiin yun, umangat lang naman, di naman natanggal laban sa sa cage. Kaya yung American wrestling, pag manonood ka, 'di ba sila, naka-tights, short, diretso balikat. Yung cycling short na diretso balikat. Tapos yung sila, meron silang suot sa tenga, yung parang sa ulo. Parang pan-swimming. Yung iba, labas lang ang buhok Labas lang ang buhok. Parang yung suot ni si X-Men. Parang kagaya ng suot ni yung naka-goggles si Cyclops, ganon. Para nga naman maprotektahan yung tenga. Ayun. Pwede ka kung mag-grappling ka. Kaya mong maluto yung tenga mo. Kasi na-try ko yun nung nag-judo kami. Nag-judo ako, teenager pa ako. Sinabi ko, ang mat namin noon, katami, yung Japanese. Yun yung ginagawang walis Sabi nung nagsabi ako sa namin, sa sir namin, sabi ko, sir, ang sakit sa tenga pag nakakaskas, kasi nga gumugulong-gulong kami. Asan kaya instructor na yun? Siguro deads na yun. Yung mga workout ng judo, siguro mga kami mga 80% nasa nasa ground kami, meaning nagpapanumbuno kami sa mat. 80%. Tapos lakas makaubos ng puwersa. Syempre, ganun din naman yung yung nakatayo as babalibag mo, kasi balibagan yan, di ba? Ganun. Teka lang concentrate nga tayo. Whoops, puti na lang, concentrate.
Babali-baga yan. Eh sa judo, ang principle nun, mas maliit, mas okay. Kasi si ano, yung judoka, si Kano. Pangalan niya Kano. Japanese, ang pangalang apelyido niya Kano. Maliit lang na tao. So ginamit niya yung height niya as an advantage sa ano, sa pagbabalibag sa labanan. So kaya na-invento yung judo kasi judo is leverage. So kaya kung mas matangkad ka doon sa ibabalibag mo, mag-i-squat ka ng konti, kailangan yung center of gravity mo mas mababa doon sa ibabalibag mo. So para kang siso, ano yung siso sa ano sa ano sa playground, 'yon, para kang siso. So hindi mo literally na kailangan buhatin yung opponent mo para ibalibag. Gamitan mo lang ng technique. Kano, pangalan apelyido niya Kano. Yan, gana natin kamay natin. Tekang init na ng kapote ko, jacket ko. Hindi mo nakalain na. Okay, tama siya, balot ng balot din. Oh. Kalain na tuyo pala rito. Palibutin na yung prepared. Malay natin, mamaya umulan ulit. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul and I just can't leave. Yes, I'm on my way. Nagalit si YouTube dito, mute ko na lang to. Sarap kumanta yun. Leaving a friend and the way you feel now, I guess I'm being you to the end. Yes, I'm on my way. I am glad. Sipin mo pag nag-asfalto, no, dami mong gagastusin kasi katulad nitong bridge na to, di magiging lubak yung ano, yung mga ganyan, yung dugtong. Tapos yung ano, yung pintura, uulitin mo, hindi naman pintura yan eh, ano yan eh, something glue yan na ano eh, malapot eh, na reflectorized. Hindi yan ordinary pintura. Ulitin mo yan. Tapos yung lalo na ngayon meron ng ano, neon light, 'di ba? Ang tansya ko doon sa lalim ng hukay na nakita ko nung naghukay sila bago ibinaon, ano eh, mga isang pitchel. Isang pitchel ang lalim pala niyan. O bubunutin mo yan, kagaya ng ginawa doon sa amin, binunot ulit. Yung nalagay na, bago-bago lang yun, binunot ulit para ma-asphaltuhan, tapos maghukay ulit. Labor yun. Yung mga gastos dyan. I am glad you stayed. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Oh, leaving out at midnight and tomorrow. And that's where I'm going. Got so much troubles and I send them all away. 'Cause this time, little darling, I'm going home to stay. Di pala akong tanghalian, nilagang iklog. Kasi nga, sirachan ko eh. Nilagang iklog lang na kain at saka apple. Ginawa ko ngayon, nag-charge. Got this feeling down deep in my soul and I just can't reach. Yes, I'm on my way. I am glad to stay. Uy, pork chop oh. Ayun oh, lomo oh. Ayun, sinigang oh.
Barbecue. Woo, init. Jacket. Sarap po pa rin. Whoa, midnight turn and tomorrow. And I know just where I'm going. Oh, ikaw na, ikaw na. This time, little darling, I am going home to stay. Stuck on you. Woo! May hand, may hand. Namamanhid na naman ang aking hand. Tenga ko nakatupi pa rin. Meron akong theory kay Trump eh. Yung bumaril sa kanya, hindi pinagbuti. Kasi alam niya mabuting tao si Trump eh. Kaya lang, problema niya, 'di ba gano'n yung mga yung mga for hire killer. Pag mission failed, siya titirahin. Pero mind you alam nila 'yon. Pero he chose na mintisan si Trump. Because he know he's not a bad person. Ako, ganito ako. Ako yung babaril kay Trump. Wag na si Trump. Tayo ko na lang doon ng manika. O kahit galawin mo pa yon. Nakailang putok siya eh. Posibleng yun, hindi niya mapuruhan yun. Nakailang putok siya eh, bago si Trump eh. Tapos yung putok pa niya, may silencer ba? Wala eh, kasi rinig yung putok. Baka sabihin na nila yung putok na yun, responde ng ang tawag nun, yung secret service niya. Pero wow, ang hina naman ng baril na ginamit. Kung sa bagay, hindi mo naman kailangan ng caliber 50 para makapatay sa headshot. Para nga naman mas madaling